Ikaw kaya, anong ano mo? Ikaw daw kaya. What can you say? Iba usapan dito eh. Ikaw ba, bago kang kasal, di ba? Kuya, Kumusta naman? okay naman, syempre. Yung kasing relasyon ng isang mag-asawa, syempre, kuya, yan ay give and take. At the same time, medyo unawaan at adjustment. Kinakailangan habang tumatagal, mas lalong bumubuti ang pagsasama. So, paano mo sinasabi yung ayaw mo? Ay, syempre, kinakailangan maging open ka at kinakailangan magkaroon ka lagi ng oras para ma-discuss yung mga bagay-bagay na palagay mo may kakulangan at saka yung mga bagay-bagay na kinakailangan talakayin nyo. Kinakailangan may oras ka at may panahon lagi. At may panahon din na kayong dalawa naman ay makakapag-relax at may panahon para makakapag-usap. So, kayo ba mag-asawa, nilalatagan mo ba yung asawa mo na, alam mo, ayon sa Article 4, Section 3 lawyer din ng kasi Revised Penal Code? Lawyer din yung kuya, baka kasi mag-counter din ng nasa Constitution din yan. Kaya nga, so, sasabihin mo na lang, mag-submit ka na lang ng mandamus. Dinadaan na lang yan sa pagalingan sa pagluluto. Hindi ba mahirap yun pagka yung mag-asawa pareho ng profession? Ay, hindi naman, kuya. Mas maganda ngayon, mas nagkakaunawaan nga eh. Para mga doktor din. Katulad ni Doc Janice, di ba? Doktor yung asawa ni Doc Janice. So, mas maganda rin yun. Mas napag-uusapan. At saka yung wala kang monopoly ng kaalaman. Kinakailangan meron nagko-contribute din sa'yo dahil hindi naman laging ikaw ang tama. Kinakailangan malaman mo rin yung opinion, lalo-lalo na ng asawa mo. Yes, okay yun. Tama yun. So, ano ang tama? I-abolish ang VFA o... Ako kuya, para sa akin, sabi ng misis ko, hindi dapat i-abolish ang VFA. Kinakailangan ito'y ma-improve lang natin. Ibig sabihin, kinakailangan yung mga provision na dapat ay mai-adjust natin, di siguro mas magandang i-amend, i-modify natin, pag-aralang mabuti. Pero yung completely abolish mo, hindi siguro tama na ngayon natin gagawin yan sapagkat alam naman natin ang problema natin sa China. Hindi sinasabi natin pang-depensa natin yan, pero yung VFA kahit paano ay insurance natin na kahit hindi tayo basta-basta na lang atakihin ng China o hindi tayo basta-basta lang ibubuli ng China kasi alam ng China na nandyan lagi ang Amerika sa ating likuran. Hindi rin naman tama na lagi tayong aasa sa US. Kinakailangan tayo mismo ay magkaroon ng improvement sa ating defense capability. Otherwise, lagi lang tayong aasa sa kanila at habang panahon na lang, magiging subservient tayo sa United States. Alright, ano mga ibang mga tatalakayin nyo dyan sa untahan? Siguro mas maganda talakayin natin, kuya, katulad ng pinag-usapan natin kahapon, ay yung malawakang paghihirap sa Pilipinas na yun nga yung naging resulta ng latest survey. Ako, kuya, naniniwala doon sa binabanggit mo kanina, katulad nung kinakailangan mag-abroad ng mga Filipino para lang makapaghanap ng trabaho. Kung may trabaho sa Pilipinas, bakit ka mag-abroad? Kaya nagkakahiwa-hiwalay ang pamilya dahil walang opportunities dito sa ating bansa. Mas maganda ay magkaroon tayo ng trabaho at yung mga trabaho mabibigay natin ay yung sa angkop sa kanilang kakayanan at doon sa kanilang pinag-aralan. Hindi yung trabaho para lang may makain sa araw-araw. Sapagkat kapag ganon, we are not ensuring yung ika nga a healthy life for our countrymen. So mas maganda, mas sigurado natin sa pagsilang pa lang ng bata hanggang sa lumalaki, healthy ang kanyang pangangatawan. Siguro yung malnutrition, masolve natin. At saka yung opportunity. We have to give opportunities to our countrymen. Opportunity to grow, opportunity to improve their lives. Dapat siguro parang gawin natin Filipinization na rin. Oo, tama yan, kuya. At saka siguro hindi pa pwedeng yung parang solvein natin muna pansamantala, katulad halimbawa ng CCT, pansamantala yan, pagkatapos wala naman tayong exit program, wala tayong hanggang saan tayo, hanggang paano na kapag kaayaw na natin itong Pantawid Pamilya Program. Pagka ba tumawid tayo, yung tatawiran natin, yung mismong yung lulugaran natin pagkatapos natin makatawid, sigurado bang mabubuhay pa mga Pilipino? Baka kasi pantawid lang pagkatapos, mamamatay din tayo sa gutom pagkatapos noon. Dapat kasi pag nakatawid ka dun sa tulay, alam mo kung paano papatayin yung dragon sa kabilang tulay. Tama yung kuya. Dahil pinatawid ka ng tulay, pagdating mo dun, meron pala dito dragon. Di ba? May leon pala dito pala ako mamamatay ng gutom. Yun yung sinasabi natin, kuya. At nakakalungkot nga dahil yung survey, yun yung paniniwala ng mga Pilipino sa kanilang sarili. Yung pa lang yung paniniwala nila. Kaya nga hindi dapat gawin natin basihan yung bang pinaka-definisyon ng ating pamalang kung ano yung poverty. Mas maganda, mas naniniwala ako kung mismo ang Pilipino nagsabing mahirap ako, hindi ako nakakakain, kulang ang pagkain ko at walang sustansya ang inilalagay ko sa aking katawan. Yun yung nakakalungkot dahil ang daming Pilipino walang tirahan, ang daming Pilipino walang makain, hindi makapag-aral, samantalang may iilan lang
ang nakikinabang sa kaban ng bayan at may ilan nakikinabang sa kung anong merong kayamanan ibinigay sa atin ng Panginoon Diyos. Alright, Attorney George, take it away dyan sa huntahan at antabayanan niyo po ang kabuuan niyan with Joe Castigador and Beth Santiago sa Maraming salamat, huntahan. kuya. Thank you so much, Attorney George Garcia.